Pakinggan po ninyo itong isa sa mga constitutionalist, isa sa mga gumawa ng 1987 Constitution, dating COMELEC Commissioner na si Attorney Rene Sarmiento. Naku, ang tindi na sinasabi niya. At ito'y professor din po, law professor din po yan. So veteranong dalubhasa pagdating sa mga batas, lalo na ang saligang batas. Aba, yung palang mga asset ni Sara Duterte, pwede na palang i-hold yan. Pwede na palang pigilin yan. Baka magalit kayo. Pakinggan muna ninyo ito. Kamara ay isa din po public proceeding at ito po ay nakalagay sa ating konstitusyon. Para po kung tatanungin niyo para sa akin, the moment ma-file po ito, ang sakdar ay umabot sa Senado, para sa akin po pwede po mag-order ang ating impeachment court ng Senado for the freeze order. Batay po sa ebidensya na lumabas doon po sa clarificatory hearing sa Kamara de Representante na kung saan 21 testigo ang nagsalita at maraming dokumento ang nailabas. Ayun o. Hindi Attorney Rene, curious lang ho ako dun sa naging hakbang nung Duterte camp. Nag-file ho sila ng petition sa Supreme Court at kino-question yung legalidad ng impeachment process at yung isa sa mga respondent ay ang mismong Senado. Makatwiran ho ba itong ganitong hakbang na ni VP Sara na while kino-question sa Supreme Court yung proseso, nag-iintay din sila ng kung ano yung magiging resulta sa Kamara, papasampa ng Senado, and at the same time, kung ano din yung magiging tugon ng Supreme Court sa kanilang petisyon. Okay. Willie Sandro, nag-file po ng ilang petisyon ang kampo ng ating Vice Presidente. Kino-question yung mini trial o ang tawag na procedural overreach, lumampas sa kanilang trabaho ang ating Committee on Justice. Pero kung susurin niyo po yung proseso sa Kamara de Representante, ito po isang ayon sa guidelines na nilabas ng Korte Suprema sa unang impeachment case, Duterte versus House of Representatives. Doon po na ilatag ng ating Korte Suprema to Justice Leonen yung mga guidelines o requirements. At ito po ay sinunod ng ating Committee on Justice. In fairness to the Committee on Justice, ito po ay sinunod po eh. So sa tingin ko po, yung petition po ay walang basehan. That's why until now, Willie and Sandro, walang TRO na nilalabas ang Korte Suprema na kasong ito. Nangangahulugan ho ba yun na parang nangingilag na rin ang Supreme Court na pakialaman ko yung proseso na ginagawa ngayon ng Kamara para maiwasan din yung gaya nung nangyari before na nagkaroon din ng question sa kanila nung ipatigil nila yung impeachment dahil do sa 1/3 rule na express delivery ng impeachment complaint papunta ng Senado? Sandro, Willie, sa tingin ko naman, hindi naman nangingilag o umiiwas ang Korte Suprema na aktuhan ang petisyon. Opo. Sa tingin ko, sa ganang akin po, nakikita ng Korte Suprema, walang patayan ang nasabing petisyon na final sa Korte Suprema dahil sinusunod po ng Committee on Justice yung nailatag nilang guidelines on due process of law. Still struggling with the visual version. Ayan malinaw po yung sinasabi ni Attorney Rene Sarmiento. Isa sa mga gumawa ng saligang batas. Mabigat yun. Law professor, dating commissioner ng COMELEC. Yun. Kilala ko ito nung araw na interview ko ito, talagang sarap pakinggan. Medyo mahina lang siyang medyo malambot lang siyang magsalita, pero kita mo yung detalye, madidinig mo yung detalye. So dalawa yung nakuha natin punto dyan. Ano yung una? Okay? Na mayroon na pala at karapatan na ng Senado pag nakarating sa kanila ang article of impeachment na i-hold, pigilin ang mga asset ni Sara Duterte. Wow! Pangalawa, dahil hindi nga nagpalabas ng TRO sa dami ng mga petisyon before Supreme Court ang kampo ng mga Duterte, hindi na makikialam
sa tingin niya, hindi makikialam ang Korte Suprema diyan sa pangalawang impeachment na ito. Totoo yun kasi ho ang mga petisyon kaagad-agad dinidinig yan at pagka meron kaagad na inalabas ng temporary restraining order, ilang linggo na, buwan na, walang TRO. Ano ibig sabihin? At yun naman ang lagi natin sinasabi ng araw pa. Pag tama ang proseso, hindi makikialam ang Korte Suprema. At yung hindi paglalabas ng TRO, hindi nila pakikialam, nakikita nila nasa tamang proseso. Yung mga desisyong inilabas ng isang araw tungkol sa Portwood, yun yung sa issue pa nung issue pa yan ng Escudero, yung Sara Duterte Escudero, doon sa unang impeachment. At malinaw naman ang desisyon doon ng Supreme Court. Ang Portwood, nasa inyo na yan kung ano ang inyong tingin yan. Ang sinasabi na ang Portwood pwedeng ma-delay ng bahagya, pwedeng kaagad-agad, conforme sa interpretation ng mga senador. Ayun, hindi pinagbawalan. Ito, malinaw hindi pinagbawalan ng Supreme Court na mag-trial ang Senado. Ang sinabi lang na nila ng unang desisyon, illegal, labag sa saligang batas, ang proseso. Yung proseso ang sinabi. Yung ebidensya hindi sinabi at hindi pinakailaman. So dahil dito sa pangalawang impeachment na ito, another petition ang ginawa ng mga pro-Duterte, pero walang TRO, so wala. Ang tingin ni Attorney Sarmiento, hindi na makikialam ang Korte Suprema dyan. At pababayaan yung proseso. Yung proseso, nakikita nilang tama. Kaya ngayon tapos na sa Committee on Justice, meron ng Article of Impeachment, pagbubutuhan na lang sa plenary ng Kongreso, by next week, mangyayari yan. Tapos diretso na sa Senado. Magkukumbin sila para doon sa proseso. Hindi pa, yung tinatawag na actual trial, hindi pa agad mangyayari yon. Yung paghahanda, proseso, bago yung actual trial, ay gagawin kaagad-agad sa oras na dumating yung Article of Impeachment. Yan po ang paniniwala na Senador Tito Soto. Baka akala nyo, dumating ngayong araw na ito sa Senado yung Article of Impeachment. Akala nyo bukas hearing na, trial na, hindi po. Bukas magsisimula yung kaukulang mga proseso ng gagawin ng Senado, paghahanda ng Senado para sa actual trial. Ayan, Kaya pwedeng sa last week ng Mayo, magkaroon ng trial o kaya ay sa June na ang actual trial. Ayun. Yun po yun. Portwood para paghandaan yung trial. Hindi pwedeng Portwood trial kaagad. Di ba parang halimbawa birthday, party. Alam nga naman ang birthday mo bukas. Tapos bukas ka pa maghahanda. Hindi, kaya kailangan advance ng 1 month. Ganun po yan. Halimbawa papakasal kayo. Next year, ngayon pa lang naghahanda na kayo. Yung actual na kasalan, kung kailan, next year. Ganun po din yung trial. After matanggap yung kaso, ipoproseso na. Tapos paghahandaan yung actual na trial. Ayun ang ibig sabihin. Nakuha nyo? Nagpapaliwanag lang po. Huwag kayong magagalit. Ang magagalit dyan ay siguro ay troll. Expected na yan. Yun naman ang negosyo nila.